Grabe, walang katubig-tubig ang dagat. Kagabi, nandito pa yung tubig. Yung kumakain ako dyan. Tapos ngayon, yung tubig nandun na sa may pinakadulo. Naglalakad na tayo ngayon mismo sa dagat na walang katubig-tubig. Tapos ayun yung isla na pupuntahan natin. Try natin kung makakatawid tayo papunta doon. Wow, first time ko makakita nitong ganitong kalaking starfish na to. Ang laki niya. Grabe, ng lawak pala ng nasasakupan nitong beach na walang tubig. Hanggang doon siya, oh. As in, talagang dito yung mga white sand. Tapos ang tigas, parang nag-semento na dahil lubog nga ito sa tubig. Tapos biglang nawala yung tubig. Naging compact tuloy yung buhangin dito sa karagatan. Ayun, so nakapagdigpit na tayo. Sakto pasado alas 10 na ng umaga. At right out na tayo dito sa may tawag dito sa may Coto Mines dahil pupunta pa tayo ng Pangasinan. So yung inisip ko na next destination natin, baka punta tayo ng Bolinao sa may Pangasinan. Doon tayo mag-overnight. Pero di ko pa alam kung saan eksaktong lugar yung pag-i-stayan natin doon. So bahala na. So bago tayo umalis, dikit muna tayo ng sticker natin dito. Ayan. Embrace imperfection. Tabingi. Pero okay na yan. Ito yung mga stickers din ng mga nagpunta dito. Okay, alis na tayo dito sa Coto. Thank you po. Mahirap na maubusan sa trail. Yun nga lang, yung gasolina nila dito sa may bayan, dito sa may pinaka-Coto, dito sa may community, is unleaded. Pero okay lang naman. Pang backup lang ba. 2 litro na lang yung kakargahin natin. Tapos pakarga na lang tayo paglabas ng main road mamaya. Tapos dito pala, maraming din mga tindahan, ay mga convenience store. Kompleto dito, pati bigas, pati damit meron. Okay, nakalabas na tayo ng main road. Harap na muna tayo ng lunch. Sakto lunch time na. Tsaka natin pagpatuloy yung ating paglalakbay. So magpapapangasinan na tayo niyan after natin dito sa may Coto Mines. Tapos balak ko baka Bolinao or Anda Pangasinan. Tingnan na lang natin kung saan tayo mapadpad. Pagdating ko dito sa may kahabaan ng Candelaria, Zambales, dito na ako nagpasyang kumain ng aking tanghalian. Okay, time check. Isa 1:28 na ng hapon. Nakapag-lunch na tayo at nakapagpahinga. Dito tayo sa may bayan ng Candelaria, Zambales. So nakapag-decide na ako sa yung next destination na pupuntahan natin at mag-overnight tayo sa may Anda Pangasinan at pupuntahan natin yung Tondol White Sand Beach. So first time kong pupuntahan yung lugar na yon. And tingnan natin kung gaano kaganda yung Tondol dun sa may Anda. So meron siyang 2 hours and 21 minutes na travel time. And mula dito sa may Candelaria, meron siyang 105 kilometers. Estimated time of arrival ko doon, mga 3:30 ng hapon o alas 4 ng hapon. So gawin natin, pagdating natin doon is magpapahinga muna tayo. Babawi tayo ng pahinga. Kasi nga, di masarap yung tulog nating kagabi sa may Coto Mines. Hindi ko dala yung inflatable bed ko since na may singaw na kasi yun. Kaya di ko na rin ginagamit. Ang ending, hindi ako nakatulog ng maayos sa Coto Mines kasi napakasakit sa likod ng mga bato. Do okay lang naman, kahit pa paano may tulog pa rin. Kahit na maikli lang yung oras ng pagtulog natin. Babawi na lang tayo sa Anda. Bali, baka mag-rent na lang tayo ng room. Kasi alam ko mura lang yung mga room doon overnight. Okay, time check natin is 1:49 ng hapon. At nandito na tayo sa may bayan ng Santa Cruz, Zambales.
Nakadaan na tayo dito ng 2 beses. Yung una is yung nag-west loop kami ng nakabisikleta. Tsaka yung pangalawa, nung nanggaling ako dyan sa may Daang Kalikasan, tinagos ko yung Daang Kalikasan palabas ng Santa Cruz, Zambales. Boundary na ba to? Mukhang ito na yata yung boundary ng Pangasinan, Zambales. Oh, ito na nga yung boundary. Ito na, welcome na sa Pangasinan. Ito na yan, Arco. Arco ng Pangasinan. Grabe, lubak yung daan dito. Lapad ng kalsada eh, no? Dito na tayo sa may bayan ng Infanta, Pangasinan. Ang ganda ng munisipalidad nila, oh. Oo, may Christmas tree pa. Ganda ng ride natin, nakisama yung panahon. Kanina kasi paglabas ng Cotto Mines, pagdating sa may National Highway is napakainit. Binabaybay na natin yung seaside dito sa may Infanta. Buti na lang hindi na mainit. Nakisama talaga yung panahon sa atin. Tapos napakaliwalas pa ng mga kalsada, walang traffic. Bumabagal lang tayo pag tumatawid tayo sa mga bayan-bayan. Then after noon, mga long stretches naman tulad nitong mga highway na to is walang ka-traffic. Tsaka hindi, kukunti lang talaga yung mga sasakyan. Pagawa ng asin yan, no? Dami para isdaan din dito. Isa sa mga favorite na ruta ko to eh. Kung galing ka ng Zambales tapos papunta ka ng Pangasinan, itong rutang to napakaganda. Maraming mga puno, tapos katabi mo yung karagatan dyan sa may kaliwa. Medyo mahangin lang. Ganda, di ba? Mga beach resorts na yung mga nasa kaliwa natin, no? Dagat na. Touchdown, Burgos, Pangasinan, 2:34 ng hapon. Dito na tayo sa mountain roads ng Burgos. Yan, pagdating dito, kakanan na tayo in 300 meters. Mukhang pinakit tayo ng bundok ng ruta natin, ha. Uy, zigzag road nga. Ganda. Wala pang masyadong dumadaan dito. Ganda ng mga bundok sa harapan natin. May rock formation, no? Ganda. Parang pinagpatong-patong na pile ng mga bato. Wow. Parang man-made, pero hindi, natural yan eh. Parang dati siya nakalubog sa tubig, no? May nakita akong ilog dito. Ayan, no? Wow, mukhang ito yata yung ilog na tumatawid dun sa may tulay papasok ng Bulinaw. Ganda, oh. Pahinga muna tayo. After nung dinaanan kong may katabing ilog na bypass road, pinakanan ako dito sa may Agno, Pangasinan, pero nakalagay is Anda Road. Tapos yung estimated time of arrival natin sa may Tondol, White Sand Beach, 4 o'clock ng hapon. So meron pa tayong 36 kilometers. So mabilis na lang yun kasi semento naman yung mga dinadaanan natin. Tsaka napaka presko ngayon, makulimlim. Di siya makulimlim, maulap actually. Tapos malamig din yung simoy ng hangin. Ayan, paakyat ulit tayo ng bundok.
Ewan ko saan yung tagos na ito. Nakalagay sa mapa natin, regional highways. Kaya kaso, di ko alam kung yung eksaktong lugar. Agno lang yung alam natin. Pero yung lusot na ito, is hindi ko siya alam. Nagpa-gasolina ako kanina. Sabi nung gasoline boy, meron tayong madadaanan na zigzag road. Mukhang ito na yon. Akit ulit tayo ng mga kabundukan. Ganda ng kalsada, zigzag road nga. Touchdown, Bolinao. Tagal ko na din nakabalik dito sa lugar na to. Ay, nandito tayo ulit nagbabalik. Siguro last 2023 nung last akong nagpunta dito sa Bolinao. At ngayon ay makalipas ang ilang taon, tayo ay nagbabalik. Mabilis ang picture lang tayo sa may arko at saka entrada ng Bolinao. At tuloy na tayo. Nasa 32 minutes na lang yung kailangan nating motorin hanggang makarating tayo ng Tondol, White Sand Beach sa may Anda, Pangasinan. 21 kilometers pa. So yung time check natin is 3:37 na ng hapon. Pero hindi tayo sa pinaka Bolinao mismo pupuntahan. Pupuntahan natin yung bayan ng Anda. Dadaanan lang natin itong si Bolinao, tapos may kakananan tayo papasok ng Anda. Ayan, so in 1.1 kilometers tayo kakanan na sa may susunod na kanto. Papasok na yon ng Anda. Kasi pag diniretsuhan mo tong main road na to, itong kalsadang ito, papunta na mismo sa may pinakabayan ng Bolinao. Ito to Anda. Ayan, kanan tayo. Dito meron akong nakikitang body of water sa mapa natin. Mukhang tatawid tayo ng tulay. Wow, ganda ng tulay. Yan o, ganda. Anda Bridge, Pangasinan. Ganda o. Ganda. Wow. Ito ang tulay ng Anda sa Pangasinan, isang mahalagang daanan na nagdurugtong sa munisipalidad ng isla ng Anda sa mainland ng Bolinao, na itinayo sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Fidel V. Ramos na natapos noong taon 1996 upang tuparin ang kanyang pangako na wakasan ang pag-iwalay ng mga residente ng Anda at iugnay sila sa mga paunahing serbisyo. Ang mahalagang proyektong infrastruktura na ito na tumatawid sa Kakiputan Channel ay nagpabago sa Anda, na dating isang liblib na paninirahan sa isla sa pamamagitan ng pagbibigay ng permanenteng kalsada patungo sa mainland at pagpapadali sa pagunlad. Nandito na tayo sa may pinaka-isla mismo ng bayan ng Anda, Pangasinan. Ayan, so ito yung pamilihan bayan ng Anda. And so pagdating dito sa may arko ng Barangay Imbo, meron tayong kakananan na after natin dumaan sa may arko. Ayan, dito. Paway yung daan eh. Tapos kanan tayo dito. Ayan, Tondol Beach. 5 minutes pa. Nandun na tayo. Welcome to Tondol. Barangay Tondol pala ito. Pupuntahan natin. Ganda oh. Puro bakawan pala to. Nakasira ng bagyo yung mga kubo, no?
Pagawa ng asin. Pero mga kubo nila, ayan, mga tinutuluyan nila. Saan sila nag-iimbak ng asin yata yan? Is nangasira ng bagyong uwan, kasi dumaan dito yung bagyo eh. Tsaka maraming bagyo yung mga dumaan dito sa may Pangasinan tong taon na to. Isa yung Pangasinan sa mga tinumbok na mga bagyo na nagdaan. Ayan, ito na yung dulo, kakaliwa tayo. 2 minutes na lang, nandun na tayo. Tondol Beach. Ayan na, nandyan na tayo. Ito may mga resorts na rin. Ayan para punta tayo sa may pinakadulo. Tingnan natin. Uy, ganda. Malayo pa lang pero nagagandahan na tayo. Ayan, ito na yung Tondol. Dami din turista no? Ganda. Ang baba ng tubig. Ayun yung isla pupuntahan natin bukas. Pwede tayong tumawid dyan. Pwede tayong maglakad lang sa tubig para makatawid tayo sa may isla na yon. Ayan. Bakas din dito yung pagdaan ng bagyo, no? Init dito. Naghahalo yung malamig na hangin ng dagat tsaka yung init ng lugar. May mga cottages din dito tabi ng kalsada. Baba daming turista rin. And nagtanong ako dito sa may 828 Gems Beach Resort. Tig 205 yung rooms eh. Ayun, so nagtanong tayo dito sa may katabi ni 828 Gems, dito sa may Kenven Transient House. Meron silang mga iba't ibang ranges ng mga transient house nila dito, mga prices. Kung interested kayo, ayan, screenshot nyo na lang yung mga numbers na pwede nyo sila makontak. Ayan, so kayo na lang mag-inquire kasi every season iba-iba yung mga prices nila. Ito pala yung Tondol White Sand Beach. Medyo marumi nga lang siya ngayon kasi nga galing dito yung mga bagyo eh. Bakas pa rin dito yung mga hagupit ng mga dumaan bagyo. Pero maganda siya, mababaw yung tubig, pwede sa mga bata. Ayan mga bata naliligo, pwede kang maglakad hanggang doon. Ayan, may mga bangka doon, tapos katabi nila yung mga tao, nakatayo lang sila sa may buhangin. Ayun, so bali dito na tayo mag-stay dito sa may Kenven. Nakapili na tayo ng room. Ito. Dito na tayo. Ayun, so ito na yung napili nating transient house. Naka-tiles naman, ayan. Tapos meron siyang sariling banyo. Ayan. Tapos ito. DR ko na yung kwarto. Kasya dito 3. Tapos extra mattress siguro 4 kakasya. Baba ko lang yung mga gamit ko para makapagpahinga na rin. At least makakatulog tayo na maayos, di ba? Kama. Hindi ba to? So update ko kayo mamaya.
Ayun, so time check natin is alas 7 na ng gabi. And nagpahinga lang ako kanina tapos naligo. And then kinagandaan dito sa may pinagstayan natin is pwedeng umorder ng mga pagkain. Meron sila mga menu. Order tayo ng isda. Inihaw na isda. Tsaka matagal na ako din nakakakain ng sinigang na baboy. Tapos kain na muna tayo. Then maaga ako magpapahinga ngayon para makabawi tayo sa bitinatulog natin kagabi sa Cotto Mines. Tapos bukas pasyal tayo dito. Try nating tumawid doon sa may papunta sa may isla. Hindi ko alam kung anong pangalan ng isla dito. Pero sabi nila pag umaga, kayang-kayang tawirin daw itong tubig na to papunta doon sa may isla doon. And so kain na muna. Then update tayo bukas. Grabe, tagal ko na din nakakain ng pork sinigang. Sarap. Sarap pa ng pagkakaluto. Good morning. Ayun, so day 3 na natin dito sa may Pangasinan tayo ngayon sa may Anda. And titignan natin kung anong itsura dito sa may Tondol White Sand Beach pag umaga. Kasi sumilip ako kanina sa bintana na medyo madilim pa, pasikat pa lang yung araw. Is napakaganda na. Tignan natin ngayon pag maliwanag na. Liwanag. Walang tubig yung dagat. Si Osang. Grabe, walang katubig-tubig yung dagat. Baba tayo. Kagabi nandito pa yung tubig yung kumakain ako dyan. Tapos ngayon yung tubig nandun na sa may pinakadulo. Naglalakad na tayo ngayon mismo sa dagat na walang katubig-tubig. Tapos ayun yung isla na pupuntahan natin. Try natin kung makakatawid tayo papunta doon. Dito tayo nagstay. Yan sa may tapat ng puting sasakyan. Tapos marami pa mga resorts dito. Doon pala yung sunrise. Maraming mga magkakatabing mga resorts. Ayan. Hanggang doon. Mahaba yan. Hanggang doon yan. Itong White Sand Beach na ito ng Tondol. Barangay Tondol yata kung di ako nagkakamali. Dito sa may Anda. May mga hermit crabs pa oh. Ayan oh. Lumilipat siya ng shell. Nahiya siya, naistorbo. Ayan siya, ay nagtago. Ganyan pala siya pag umaga, super low tide siya. Nung kumakain na ako doon kagabi, yung tubig is sumahampas na doon sa may mismong kalsada, sa paanan mismo ng kalsada, yun doon. Tapos may mga seagrass dito. Daming suso. Suso ba yung mga to? Dami oh. Ito ba yung mga binibenta sa kali? Ano, dami oh. Suso lahat yan. Dami nila. Ito pa, ang dami. Puro suso. Lakad pa tayo dito. Grabe, ang dami suso dito. Ang ganda ng sikat ng araw. Tapos pala, yung tubig dun sa pinagstayan ko, dun sa may CR, isa medyo maalat-alat. Kasi nga siguro dahil isla itong Anda. Tsaka malapit mismo itong pinagstayan natin dito sa may dagat. Nahaluan na yung fresh water sa tubig alat. Pero hindi naman siya ganun kaalat, saktong-sakto lang. Buti na lang nag-decide tayo na magstay dito sa villa at nakapagpahinga tayo ng maayos kasi nung nasa Cotto Mines tayo kulang na kulang yung tulog natin kasi nga masakit sa likod. Wala akong higaan na maayos. Ay, may starfish, pakalaki. Wow, first time ko makakita nitong ganitong kalaking starfish na to. Kumpara niya sa palad ko ha. Ayan siya. Ang laki niya. Tapos may mga siya, tusok-tusok ko.
Ganda na. Liwanag na oh. Tanaw na natin na maayos lahat. So, dito medyo against the light lang kasi nga yung araw. Dito sakto. Medyo malalim lang yung tubig. Punta tayo doon, tapos doon tayo magpalipad ng drone. Dito parang ano no, semento na, tigas na ng buhangin dito. Ayun, so nandito na tayo sa halos sa may pinakadulo kasi dito medyo marami ng tubig eh. Dito na tayo magpapalipad, may mga tagak pang lumilipad oh. Paliparan na natin ang drone, ganda dito. Napakaganda. Ganda. Ayun, so nakapagpalipad na tayo ng drone. Grabe ang lawak pala ng nasasakupan nitong beach na walang tubig. Hanggang doon siya oh. As in talagang dito yung mga white sand. Tapos ang tigas parang naging semento na dahil lubog nga ito sa tubig tapos biglang nawala yung tubig. Naging compact tuloy yung buhangin sa dito sa karagatan. So punta tayo doon. Doon ayun yung isla. Hindi ko alam kung anong pangalan ng isla na yan. I-flash ko na lang sa screen kapag na-research na natin. Or comment nyo na lang dyan sa comment section natin. Ang lakit dito. Kung anong pangalan ng isla na pupuntahan natin. Meron pa siyang... Ay, naiwan yung chinelas ko. Lumikit. Meron pa siyang bahay dun sa may gitna. Oh, ayun, tignan natin. Punta tayo dun. Dami rin pumunta dun, no? Dun sa may isla. Punta tayo. Tignan natin kung anong meron dun sa may isla na dito sa may white sand beach ng Tondol. Tapos dito sa may kalayuan meron akong nakikitang silhouette ng mataas na bundok. Baka yan yung Mountain Province kasi nandito na tayo sa may dulo ng halos dulo ng Pangasinan kasi dito yung Bulinaw eh. Bulinaw dito sa may likuran natin. Tapos ito yung pa north side kasi ano to, west side tong itong part na to, west side. Tapos ito east. Tapos ito yung north. Bali sigurado ako ito yung Mountain Province, Cordillera Baguio. Yan yung bundok na yan, yung mataas na yan. Tapos may bundok din dito, mukhang ito yung Sierra Madre or Caraballo kung di ako nagkakamali. Ito mas malapad tong bundok na to, tsaka mas mataas ito sa may north side. Ay, tumatawid na pala tayo dito sa may tubig. Ayan. Di abot ng tuhod yung tubig. Ayan, tapos mawawala ulit yung tubig. Ayan. Dito tayo ulit sa may buhanginan. Malakas nga lang yung hangin. Sana ay marinig nyo ako. Wala pa kasi tayong wireless na microphone.
para sana mas crispy yung boses natin na ay input natin dyan sa video natin. Pero sana in time magkaroon tayo ng wireless microphone na compatible sa action camera natin na GoPro. Ayun na, malapit na tayo dun sa may isla. Ito, ang daming tao dito. Hermit crabs, ang dami. Kanina isa-isa lang mga nakikita ko dito. Ang dami nila, kumpul-kumpul. Nung bata ako, elementary pa ako, lagi akong bumibili ng ganyan sa eskwelahan namin. Meron mga nagtitinda, nakabatsa. Tapos inalagaan ko. Ang dami pa dito. Ang lawak nitong damuhan na to, itong parte na to. Mukhang dito namamahay yung mga hermit crabs. Ito, kumpul-kumpul sila kadami. Ito pa, mas marami dito. Ay, ang dami nila. Ayan sila Ayun, so sa wakas narating na rin natin itong isla. Ito siya mukhang hinawi ni Moises yung tubig nawala yung tubig dito sa dagat. Tara, ikutin natin itong isla kung anong meron. Mukhang malakas yung hampas ng alon dito nung bumabagyo, no? Tingnan nyo yung mga yung mga bahay na wala na ng mga dingding, yung bubong, tapos yung mga puno dito nandyan na lahat sa itaas. Nakaputol-putol na rin, nangawasak na. Ayun Pero siguro kapag summer inaayos ulit nila yung mga yan, kasi sayang itong isla kung hindi naman nila mapapakinabangan. Yun nga lang, pag paparating nga yung panahon ng mga tagulan, mga bagyo, ganyan nangyayari kasi dumadaan dito yung mga bagyo, tumataas yung hampas ng alon, tapos yung malakas na hangin na nagiging sanhi sa pagkasira ng mga kubo na ginawa nila at nilagay nila dito. Haba din pala itong isla na to, no? Ito, mayroong malaking kubo dito. Ito, matibay siya, hindi siya nasira. Pero bakas pa din yung pagdaan ng bagyo. Ito yung pinakamalaking kubo. Tapos dito, mayroong mga bakal, Ewan ko saan ginagamit yung mga to. Mukhang pinaggagamitan ng mga drum na yan. Nilalagay dito kasi mayroong shape ng kahugis ng drum. Ginagawang palutang. Siguro baka mga palaisdaan siguro, mga cage, mga to. Kasi nilalagay nila yung drum dito sa ilalim para lumutang sa ibabaw ng tubig. Ayun, ang dami Ito yung mga puno, tumba lahat. Napadpad dito sa itaas. Ayan Grabe. Ang lalaking mga puno na ito. Nagpatong-patong dito. Dito din daming mga nagsitumbahan na tsaka naanod ng malalakas na alon. Itong mga puno. Iba yung amoy dito, Siguro pag high tide, pag gabi yung tubig umaabot dito. Diyan sa may paanan ng mga puno na yan. O hanggang dito siguro. Ito yung mga buko, wala pa rin mga dahon dahil sa bagyo. Daming puno nagsitumbahan dito. Ito yung mga bukuhan. Grabe mga troso. Ay, natanggal yung mga dahon ng mga buko. Ito yung kabilang side naman ng isla. Ayun, so pagdating dito sa may kabilang side, kung mapapansin ninyo, is maayos yung mga puno dito, punong kahoy, kumpleto sa dahon, intact yung pagkakatubo nila mula sa buhangin. Pero dun sa may kabila kanina, yung dinaanan natin una bago tayo makarating dito, is lahat ng mga punong kahoy doon is walang dahon at walang sila nakabunot sa pinagkatubuan nila, dahil siguro yung hampas ng alon pag may bagyo is papunta dito. So lahat ng mga nandun sa kabilang parte nitong isla is yun lahat yung sumalo sa malalakas na alon na humahampas dito sa isla. Pagsikat ng araw, may
panibagong paglalakbay. Motorsiklo ko ang kasama, Osang ang kanyang pangalan. Sabay natin tutuklasin gubat bundok